Masamang kilos ba ay masamang espiritu? Yes. Masamang pananalita ay masamang espiritu? Masamang pag-iisip ay masamang espiritu? Masamang damdamin ay masamang espiritu? Kaya ano ang sabi niya mga Skoptos? Sikapin ninyo na sa aking pagbaba at pagdating. Malinis ang inyong puso, malinis ang inyong isip. Pero ang inihahanap lamang na lunas, yung karamdaman ng pisikal. Hindi iniisip paano pagagalingin ang karamdaman ng isip at karamdaman ng damdamin. Amen. Taas ang kamay, naintindihan ang sinasabi ko. Okay. Very good. Kung kami dumating at nakita ko, sasampulan kayo sa dadalawampu, sasabihin kong, delikado. Pero, ang dumating galing Cavite ay ilang kami? Galing Quezon. Kasi nagbasbas ako sa Quezon kahapon. House blessing and birthday pasalamat. Holy Mass offering, Thanksgiving. 5 kami. 7 po. Bali 7 kasama ang provincial at si Elder Analisa. Analisa ba ito na yung pangalan? Angeline. Sister Elder Angeline. 7 pa kami. Ngayon, ilan tayo rito? Ang dumating galing Batangas City, Reverend Rilon, Elder Makalalad. Sino pa yung kasama? Siyam po kami. Ilan kayo? Siyam po. Siyam lahat. Oh, yung galing Batangas City. Kasama ka ako. Pero kaya ang bumabaroon sa sakyan. Galing Batangas City po, 7. Tapos po yung dalawa, 3 silang magkakapatid. Galing Batangas City din po. Okay, so siyam lahat. Siyam plus, ilan tayo? 7? 16. 16 tayo. Ay, ilan tayo ngayon dito? 1, 2, Dami po. 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 45. 45. Kaya, ang ibig sabihin, yung masamang hangin, natitsaki na, natitisod na ang mga kapatid, ay maaaring isa o dalawa, pero hindi lahat. Kaya, mabuhay kayo, nakakapasa kayo sa pagsubok ni Amang Kristo. Amen. Amen. At maraming salamat sa iyo, Elder Makalalad, sa iyong masikap na tungkulin ginagampanan sa loob ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Isko. Ngunit, tandaan natin, ayoko na manaig lagi sa inyo, i-welcome ang masasamang espiritu. Hindi yan bahagi ng ating aral. Ang ating aral, ang bababa lamang ang mga anghel ng Diyos na kasama ni Amang Skoptos at si Amang Skoptos. Don't welcome any spirit na lumulukob na ginagamit kayo, na nagsasabi, papatayin ko ang kasangkapang. Nakakatakot. Bakit ako unang-unang natatakot? Hindi, ako unang-unang haharap sa hukuman ng tao kapag kami nangyaring krimen sa ating ministeryo at ilaw. Amen. Kaya, kapag ka narinig ko na sinasabi ng papatayin ko ang kasangkapang, nababagabag siyempre ako. Dahil pag tumawag ang hukuman ng tao, nang sa puwena, ako ang paladadal, ako yung head of the church. Hindi si Reverend Rilon as district minister. Hindi si Reverend Roldan as provincial minister. Ako ang mananagot sa hukuman ng tao. Kaya sinasabi ko ito sa inyo para maging maingat tayong lahat. Hindi pwede ako lang ang nag-iingat. Lahat tayo dapat maging maingat sa pagkilos, sa pagsalita, at sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita galing sa Diyos ay tubig ng buhay. Ang tubig ng buhay, ito ay kapangyarihan ng Diyos na siya'y bubuhay mula sa kamatayan. Kaya ano ang sabi sa aklat ng Efeso chapter 5, verse 14?
Gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ay yung masamang espiritu, liwanag ba ang binibigay sa inyo? Di ba? Takot, pangamba, hapo, pigil dito, pigil doon. Paano kung habang buhay kayong ganyan, tumagal kaya kayo? Tumagal kaya kayo habang buhay niyong pipigilin yung inaalihan ng masamang espiritu na ang pala'y masamang espiritu galing mismo sa kanyang sarili? Dahil sa maling damdamin, maling kaalaman. Kaya sinasabi ko ito, mga kapatid, upang maunawaan ninyo paano ako dumaan sa mga pagsubok ni Amang Iskoptos. Paano ko naranasan na ako'y labasan ng dokumento at ididimanda raw ako kapag ka nasira ang ministeryo at ilaw ni Amang Iskoptos. Na ayaw kong gagawin kanino man. Dahil masakit. Dahil kung may pag-ibig ka, magtitiwala ka sa mga kapatid. Pagtitiwalaan mo ang iyong mga kapatid dahil yan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Ang pag-ibig ay magandang loob, mapagtiwala. Basahin ko po, 1 Corinto, chapter 13. Ito ang pag-ibig na itinuro ng Panginoong Jesus. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito'y kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Ano ang katotohanan? Salita ni Kristo ay katotohanan. At si Jesus ay salita na naging tao. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At si Amang Iskoptos, ang banal na espiritu ng Panginoong Jesus, ay bumaba upang bigyang buhay ang mga patay. Upang bigyang buhay ang mga patay. At tayo ay nandirito at binuhay ni Amang Iskoptos. Ang ating pananampalataya. Ang taong buhay na ang pananampalataya ay buhay na. Ang kaluluwa na nasa kadiliman. Ngunit kung ang mga nakayamang Iskoptos ay mananatili sa kadiliman, hindi magtatagumpay. Kailangang nakikita sa atin ay pagmamahalan, pagmamalasakitan, pagtutulungan, pagdadamayan, pagkakaisa sa isip, sa salita at gawa. Yan ang banal na katawan ni Kristo. Laging nagmamalasakitan ang bawat bahagi, laging nagtutulungan, laging nagdadamayan at nagmamalasakitan. Madaling masabihin, nagmamalasakit po ako. Ngunit ang pagmamalasakit ay nahayagan totoo sa iyong hanggan. Merong pagmamalasakit na ang gawa ay mali. Ang tunay na pagmamalasakit hindi nalihis sa batas. Ngunit kung nalihis ka sa batas, hindi ka nagmamalasakit sa katotohanan. Ang pinagmamalasakitan mo, ang sarili mo, ang takot mo. Ginagamit nyo lang si Amang Iskoptos na kayo nagmamalasakit. Ngunit kung sa inyong pagmamalasakit at lumalabag din kayo sa batas, hindi yan ang tamang pagmamalasakit. Ang tamang pagmamalasakit, nananatili yung pag-ibig na itinuro ni Kristo Jesus. Naunawaan niyo ba sinasabi ko? Sapagkat ang sabi sa Ebanghelyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama kanino. Amen. Amen. At kung mahal natin ang bahagi ng ating katawan, pagmamalasakitan mo, nang hindi ka lalabag sa batas ng Diyos. Nang hindi ka lalabag sa kabutihang asa. Nang hindi ka
lalabag sa 11 batas pang. Dahil ang tinurong pananampalataya ng Panginoon Hesus, ang unang pinapadagdag ay kabutihang asal. Aklat ng 1, Ikalawang Pedro, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 7. Kaya nga idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Maraming tumutulong, ngunit hindi lahat ng tulong ay totoo sa puso. May tulong na pakunwari. May tulong na huwad. Kaya hindi lahat ng mabuting gawa ay totoo sa paningin ng Diyos. Ito'y lihis sa katotoo. Ang pagmamalasakit na pakitang tao ay huwad. Ang tunay na pagmamalasakit, hindi ka lalabag sa itinurong pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos mula kay Kristo, di gumagawa ng masama kanino. Di nag-iisip ng masama kanino man. Ngunit kung kayo'y nag-iisip ng masama, tandaan ninyo, may karamdaman ang pag-iisip niyo. Ano ang sabi sa aklat ng Tito? Kabanatang 1, talatang 15. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, sapagkat busila ang kanyang puso. Ngunit sa masama, walang bagay na malinis, sapagkat tigib ng kasamaan ang kanyang puso. Para mas maliwanag, basahin. Verse 15. Malinis ang lahat ng bagay, sa malinis ang isipan, ngunit sa masama at hindi nananampalataya, walang bagay na malinis, sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. So, ang may malinis na isip, malinis na puso. Ang may maruming isip, may maruming puso. Yun po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Kaya, makikilala mo ang sarili mo pag sinalamin mo ang salamin ng kaluluwa. Ano ang salamin ng kaluluwa? Eto, 11 batas panglinis. Nababasag ba ito? Opo. Nababasag yan. Pag sinuway, basag yan. No. Pero yung salamin, ang iyong pisikal, nababasag din yon. Napaganda mo, tapos nabasag. Hindi basag. Ito, hindi ito mababasag tulad ng salamin yun. Pag ito'y sinuway mo, basag to. Ano nyo, ibig sabihin, ngayon ko lang yan sinasabi sa inyo. Dahil gano'n magturo si Ama. Paminsan-minsan, may umaalagwa. Kaya sa akin pagtuturo sa mga seminaryan, yung itinuturo ko ngayon sa seminaryan, hindi ko na ituro sa mga nauna. Kaya mas maraming alam ang mga seminaryan ngayon kaysa mga nauna. Kaya't ang pag-aaral ay patuloy. Huwag kala mo at ikay naordinahan, tapos na ang pag-aaral. No! Kung ako nga, for 45 years, patuloy yung pag-aaral kaya mga Scotus. Kaya, there is time na bigla ay nagugulat na lang ako. Ang dumadating sa isipan ko at binubuka ng aking bibig ay nasusurpresa ako. Katulad ngayon, nasurpresa ako. Nababasag pala ito. Pag daw ito'y sinuway, basag ang batas panlinis. Naanuhan niyo mga kapatid. Kaya, ang salamin ng ating pisikal na katawan ay yung nakikita mo ang sarili mo, pisikal mo. Ang salamin ng ating kaluluwa ay batas panlinis. At makikilala mo kung ano ang iyong pagkatao kung babasahin mong isa-isa ang batas panlinis. Ay, maramot ako. Kung mayabang ako eh. May kataasan ako. Hindi ako marunong magpakababa. Ano pa, mga kapatid? Yung kaharutan.
Ang kaharutan ba yung pagbibihis lamang ng may kaharutan? Ng malaswa? Kaharutan? Yung pag-make up, may kaharutan din yan. Pero si elder wala, simple lang yan. Yung pagdadamit, may kaharutan din yan. Kaya tayo ay may kasuotan sa pagsamba na kulay puti at hindi dapat yung may design na kaharutan. Maunuhan niyo sinasabi. Opo. Ayun. Para masigurado natin na Espiritu ng Diyos ang sumasa atin. Babasahin ko sa inyo. Sino ba talaga yung bababa? Ang masamang Espiritu o ang Espiritu ng Diyos? At sa pagbaba ng Espiritu ng Diyos ay kasama ang mga libo-libong anghel. At yan ang Espiritong dapat nating bigyang puwang sa ating buhay. Sa pananampalataya kay Amang Kristo. Hindi ang Espiritu ng mga ligaw. Kapagkat maliligaw din tayo pag welcome nyo ang Espiritu ligaw. At ang pag-welcome sa Espiritu ligaw ay tulad na rin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gusto niyo ang aking basahin? Basahin ko muna sa inyo ang aklat ng Joel. Sa aklat ng Joel, ay maliwanag ang ganitong sinasabi. Na ibubuhos ang pagbubuhos ng Espiritu sa wakas ng panahon. Na inulit, mga minamahal na kapatid, na inulit sa aklat ng Gawa. Mula sa kabanatang 2 ng aklat ng Joel. Basahin ko. Mabuti yung basahin ko sa inyo, baka isipin nyo, ay gawa-gawa ko lang. No? Hayaan nyo muna akong maging bulaang guro ngayon. Kailangan nakasulat. Sabi ng mga bulaang guro, kailangan nakasulat. Pag hindi nakasulat, Wala. hindi totoo. Ngayon, paano yung sabi ni Jesus? Mapalad ang naniwala ng walang nakita kaysa naniwala ng may makita na lang. Kaya ako, hindi ko doktrina yang kailangan nakasulat. Bakit? Sapagkat pagdating ng Espiritu Santo, 1 chapter 16 verse 13, pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. At ang pagsubok ay sa lahat ng tao. Hindi sa mga tumanggap lang sa Diyos. Pati ang hindi tumatanggap, dadaan yan sa dalisayan, sa pagsubok. Ano ang pagkakaiba ng mga sinusubok na wala sa piling ng Diyos at sa mga sinusubok na sa piling ng Diyos? Ang mga nasa piling ng Diyos, bago dumating ang pagsubok, sinasabi na ng Diyos. Bago dumating. Hindi mo tinandaan, kaya nang dumating, lito ka. Di mo alam, bakit? Anak ko na Diyos, bakit ganito? Kaya, pagka kayo nakikinig sa sinasabi ng Diyos sa kanyang babala, tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Huwag yung narinig lang, pinakalimutan. Kailangan tatandaan po. Para kung dumating na ang pagsubok, ay, sabi ito niya ma, ito na nga ito. O, kailangan magpakatatag ako. Yung mga wala sa piling ng Diyos, hindi nakikinig sa tinig ng Espiritu Santo, hindi nila alam kung ano gagawin. Walang gabay. Sa sarili niya lang siya. Kung ano ang makakain. Amen? Kaya, huwag natin kakalimutan. Ang sabi sa aklat ng Joel. Nabuklat ko niya. Aklat ng Joel chapter 2. Ang Espiritu ng Diyos ay ipinagkaloob. Ito'y nangyari na sa panahon ni Moises sa mga propeta. Ginamit ng Diyos ay mga propeta. Sa panahon ni Jesus Christ, nang siya ay nanahan sa isang tahanan sa pagkatao ni Jesus. At nang siya umakyat sa langit, ay kanyang sinabi, ako'y babalik.
Ito baga ang Espiritu Santo na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagat hindi niyo nakikita o hindi nakikilala man, ngunit siya'y makikilala niyo sapagat siya ay suma sa inyo. Suma sa atin ba yung Espiritu na bumaba noong araw ng Pentecostes sa panahon ng mga Hudyo? Sa panahon ng mga Apostoles? Yes, naulit sa ating panahon. Noong mangyari yung pagbaba ng Espiritu ng Panginoong Hesus, araw ng Pentecostes, tao na ba tayo? Hindi pa po. Hindi pa. Sino ba yung tinatawag na tao? Yung naisilang na rito sa lupa, na may katawang naman. Tao, tayo. Noon, hindi pa tayo tao. Ngayon, nang bumaba sa pangalawang pagkakataon, noong Pebrero 1, 1966, taas ang kamay ng tao na. Sino yung tao na noong 1966? 61 ako. Huh? Bakit ko konti? 61. Hanggang sa kasalukuyan, sino yung tao na? Lahat tayo. Tao na tayo. At naganap ang pagbaba sa pangalawang pagkakataon ng Espiritu ng Panginoon. Sino ang makapagsasabi? Na minsan lamang gaganapin, ginanap ng Panginoon. No. Dahil ang lahat ay binibigyang pagkakataon. Kung binigyang pagkakataon ng mga Hudyo ng araw ng Pentecostes para maisilang nila ang kanilang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ngayon, tayo naman ng mga huling sibol na tao sa wakas ng panahon ito. Dito sa bansang Pilipinas, ang bagong Jerusalem. Tayo naman ang binibigyang pagkakataon upang maisilang natin ang ating sarili sa tubig at sa Espiritu. At ganito, pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Pag sinabing sa lahat ng tao, sa maraming tao, hindi lahat. Naunawaan niyo po, dahil hindi lahat ay kalulugdan. Yun lamang, yung marami, yung lahat, yung kinalugdan. Pero hindi lahat ay kinalugdan. Si Elder Makalalad ba ay kinalugdan? Opo. Kayo ba ay kinalugdan? Opo. Lahat ba tayo ay pantay-pantay? Opo. Lahat ba tayo ay instrumento ni Amang Iskopos? Opo. Kasangkaban ba tayong lahat? Opo. Tandaan niyo mga kapatid, kasangkapan tayong lahat. May kanya-kanya lang role. Iba ang role ko, iba ang role ni Elder Makalalad, iba ang role ng ibang mga ginagamit pa ni Amang Isko. Lahat tayo ay pantay-pantay. Isa ang hari. Sino yung hari? Si Amang Iskopos, hindi tao. Huwag mo gagalit at magtatampo ang ating kapatid na Elder Makalalad. Si Amang Iskopos ang hari. Kapag kami nakarinig na tinatawag nating hari, si Elder Makalalad, lalaki ba yung tinatawag na hari? Lalaki. Nakita niya yung babae. Kaya hindi siya ang hari. Ang hari ay ang Diyos. Dahil ayaw kong mangyari sa ibang kapatid na huling silang ang nangyari na sa mga nauna. Ang mga nauna na itinanghal ang sarili, namatay. Namatay sa isang pamaraang natural sapagkat itinanghal ang kanilang mga sarili. Hindi ko i-mention kung sino-sino yan. Pero for 45 years, alam ko lahat. Pero hindi ko i-mention. Ito ay isang aral na gusto kong makuha ninyo. Na huwag itatanghal ang sarili. Pagkat ang Ebanghelyo ng Panginoon, pagka ikaw ay nagbasa, kalimutan mo ang iyong sarili. Kalimutan. Huwag mong itanghal. Ang itatanghal mo ay ang Diyos mo. Naunawaan niyo po ba? Sinasabi ko. Kaya, huwag itatanghal. Ako, hindi ko tinatanghal ng sarili. Kahit magalit kayong lahat sa akin, basta sinabi ko yung totoo. Hindi ako after ng pakyut. Pero gusto ko gwapo ako. Dahil, yung mga nag-aahin sa McDonald's, nagsaserve sa Jollibee, sa Chowking, kagaganda lalaki.
Pero sineserve lang nila pagkain na bubulok. Ako, nag-aral ng HRL. Hindi ko alain kung isa-serve ko, pagkain hindi nabubulok. Ipinagpalit ko ang aking profession sa pagiging ministro ni Amang Iskopkos. Sabi ko, paano po yung pinag-aralan ko? Anak, mas masarap ang iaahin mo. Ang pala, yung ebanghelyo pala ay mas masarap kaysa pagkain doon McDonald's, kaysa pagkain Jollibee, kaysa pagkain Chowking, at mga restaurant first class. Ay mas masarap ang iniyahin ko sa inyo ngayon. Amen. Masarap ba? Masarap ito sa nakakaintindi. Sa marunong lumasa. Di ba? Tinitikman niyo ang bawat pagkain na inyong lalasahin? Kakainin? Oo. Ganon din. Ang salita ng Diyos ay tulad sa pagkain na inihahanda sa isang hapag. Kayo ang pipili kung ano ang gusto ninyo. Amen. Hindi ko ito isinasagap. Alin mo yan. Alin mo. Lunukin mo. Hindi po. Hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ikaw ang dumampot ng masarap na para sa iyo. Ikaw ang tumikim na gusto mong tikman. Malaya po tayo. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, hindi ko kayo dinidiktahan. Inihahayag ko sa inyo ang Ebanghelyo. Kung ano, ako'y walang alam before. Alam ko magluto. Ngayon, iba yung niluluto ko para kainin niyo ang salita ng Diyos. At iyan ay hindi ko magagawa ang sarili ko lamang. Iyan ay nagagawa ko sa tulong at gabay ni Amang Iskopkos. Dahil ipinangako ko kay Amang Iskopkos, Ama, umiiyak pa ako nang ako'y mangako sa kanya. Napangako ko po, Ama, ipapalaganap ko ang iyong pangalan at ang iyong ebanghelyo. Hanggang sa dulo ng aking buhay, ipapangalan ang iyong pangalan at ang iyong ebanghelyo. Kaya, andito po kami. Dahil ayaw kong alisin, gusto alisin yung aking pangamba. Na ang mga kapatid sa Lubon, kapatid sa Batangas City, kapatid sa Barangay Malasas, ay ayaw kong sabihin pa sa akin ni Amang Iskopkos, anak, pinababayaan mo mga kapatid. Isinilang ko sila, gabayan. Gusto ko lahat, kung ano meron sa iyo, ay ibigay mo. Kaya sinasabi ko ngayon mga kapatid, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Anumang masama mangyari kay Elder Macalala, anuman ang masamang mangyari sa mga kinakasihan ng Espiritu, epektado. Dahil kung mangyari ang sinasabi ng masamang Espiritu, napapatayin ko ang babaeng ito. Epektado tayo. Haharap tayo sa isang kriminal